Hello everyone, good morning. Welcome to my mini vlog. Today it's Monday and every Mondays to Fridays ay gumigising ako ng 5 a.m. para mag-prepare ng breakfast ng aking estudyante. Pero bago ako mag-prepare guys, ay meron muna akong ginagawa. Ito yung nagtitimpla ko ng paborito kong juice. Ang juice na to guys ay yung Shepo Apple Juice. Sobrang sarap nito. Inintroduce to sa akin ng sister ko, tas nasarapan ako. Then one time nakita ko siya sa isang mini vlog sa Facebook nainganyo din akong bumili kaya tinry ko. Then nagustuhan ko talaga siya kasi maganda yung benefits kaya dinere-diretso ko siya. Actually guys, sobrang takaw ko talaga kumain dati. Pero ngayon nga guys, nalilesen na yung mga cravings ko. Siguro dahil continuous din yung pag-inom ko ng juice na to. Iinom ko nga pala tong juice na to guys every morning pagising ko 30 minutes bago ako mag-breakfast. Sobrang sarap nito guys. Pwede nyong subukan. Tatapos ko ngang uminom ng juice na yan, nag-prepare naman ako para sa lulutuin kong breakfast. Actually guys, wala namang masyadong special sa lulutuin ko kasi everyday ko naman siyang ginagawa. Dahil lang niluluto ko nga po ay scrambled egg. Egg po talaga yung lagi niyang nire-request sa akin na kakainin niya tuwing umaga bago siya pumasok sa school. Hindi kasi siya mahilig sa mga frozen food kaya lagi talaga niyang nire-request sa akin ay itlog talaga. Which is good naman kasi yung itlog naman pwede siya araw-araw mo talaga kainin kasi healthy naman siya. Last time nga nung nilutuan ko siya ng hotdog, nagulat siya sa akin kasi sabi niya ayaw niya daw nun. So sayang lang din yung niluto ko. Ako lang din yung kumain kasi nga hindi ko talaga siya mapakain talaga ng hotdog. Habang nagluluto nga ako, sinabay ko na rin yung pagpapakulo ng tubig. Kailangan ko kasi lagyan ng mainit na tubig yung ipampapaligo niya. Baka kasi pag hindi ko nilagyan mag-away kami. Lagi pa naman kami nag-aaway nun, lalo na pag ginigising ko siya sa umaga kapag may pasok siya. Share ko lang din guys, alam nyo ba si Atins, pinaka-favorite niyang luto sa itlog, scrambled egg. Pag naman sunny side up, pag gusto niya naman yung puti lang. Kapag nilaga naman, yung puti lang din yung kinakain niya. Pero favorite naman niya yung itlog pugo. Pero alam nyo guys, nagustuhan ko din kay Atins, yung mahilig siya kumain ng mga gulay. Lalo na yung mga gulay na green leaves. Mahilig siya doon. Tapos hindi siya mahilig kumain ng mga karne ng manok, baka, baboy. Pero unti-unti rin naman namin siya pakainin ng mga ganong klaseng pagkain. Kasi kahit papano, kailangan din natin kumain ng mga ganun. Pero guys, feeling ko vegetarian yung paglaki. Pero sa akin naman, okay lang kahit anong mga gusto niya. Basta yung healthy lang. Babalik na nga tayo sa ginagawa ko guys. Sinimplahan ko lang pala siya ng Milo. Tapos pinepare ko din yung tubig. Kasi kapag gumigising siya sa umaga, umiinom siya ng tubig. Tapos Milo. Tapos bago ko siya gisingin, pineprepare ko na yung susuotin niyang uniform. Kasi nga, malapit ko na siya gisingin. Tapos ayan, pinuntahan ko na nga pala. Tapos bumalik agad ako dyan guys. Tawang-tawa kasi pag ginising ko siya guys, kailangan magtatago siya. Kailangan ko siya hanapin. Kaya nagaganyan ako kasi nagtatago siya. Tapos pag alam ko na nakatago na siya, tsaka ako babalik sa kanya. Tapos hanapin ko siya kunwari. Tapos yan, nakita ko na siya. Tapos kailangan pag nakita ko siya, ipapasan ko siya papunta dyan sa kusina. Ako guys, kailangan ko sakyan yung mga trip niya kasi baka tuyuin na naman siya. Kailangan ko kasi siyang laruin para magising yung diwa niya. Tapos bago pa yan makainom ng Milo at bago pa yan makaligo, ang dami pa niyan ginagawa talaga. Kaya mahaba-habang oras talaga yung nilalaan ko para sa kanya. Pero ayos lang naman guys, basta hindi siya malate sa school niya. Para hindi rin siya ma-pressure sa pag-aasikaso ko sa kanya. After niya nga dyan maligo guys, binibihisan ko na siya. Kapag binibihisan ko siya, nag-uusap kami kung ano yung mga ginagawa niya sa school. Kung may umaaway ba sa kanya. Importante din kasi na kinakausap natin sila, kinakamusta yung mga laging ginagawa nila sa school. Kasi syempre hindi natin sila nakakasama doon. Tapos sa gabi din, kinakausap ko rin siya bago siya matulog. Nagkukwentuhan din muna kami. Pero pag nag-uusap kami guys, ayan, katulad niyan, gusto niya na siya na yung magbihis sa sarili niya, mag-uniform, mag-medyas, magpalda, pero mas gusto ko pa rin na ako yung nag-aayos sa kanya. Kaya lang, parang mas maayos siya tingnan pag ako yung nagbibihis sa kanya. Nagtatalo pa nga kami niyan guys, nung sinuotan ko siya ng ID niya, kasi gusto niya ilagay sa bag, pero sabi ko, hindi pwede, kailangan mong suotin yan. Pa nga ako dito sa box na to guys, regalo to sa kanya, nung birthday siya, puro mga tali sa buhok, tapos
tapos mga ipit. Tapos siya na yung namimili kung anong ipit yung gagamitin sa naman, kanya. Maraming time para ayusan siya ng buhok para mas maganda siya tingnan. Kahit anong ayos naman sa kanya, pag uwi naman niya galing school, ang gulo-gulo pa rin naman ng buhok niya. Tapos yung uniform niya hindi na nakatuck in. Pero ayos lang, basta maayos siyang pumapasok sa school. Tapos ito nga yung napili niyang ipit, mga butterfly. Sobrang nakukyutan ako kasi bagay sa kanya. Ang cute ng mga butterfly na gift sa kanya. Tingnan nyo guys, sobrang nakukyutan talaga. After ko nga ayusan siya ng buhok niya guys, ready naman na siya para kumain. Tuwang-tuwa siya kasi egg na naman yung papakain ko sa kanya. Ginagawa ko naman habang kumakain siya, ginagawan ko siya ng sasagutan para habang kumakain siya, nagsasagot siya. Yung mga tinuturo sa kanila sa school, yun yung ginagawa ko sa kanyang reviewer. Takto naman pagkatapos niya kumain, tapos na rin niyang sagutan yung mga pinapasagutan ko sa kanya. After naman niya kumain, pinaprepare ko naman yung tubig niya, tapos yung babaunin niya mga biscuits. At nilalagay ko na sa bag niya para ready na siya umalis. Kaming dalawa naman ng papi niya yung naghahatid sa kanya sa school. Oras naman yun ang gising ng papi niya para mag-prepare papasok sa work. Malapit lang din naman yung school ni Atins dito sa bahay namin. Kaya hindi rin talaga siya nalilate. Motor din kasi yung ginagamit namin papasok ng school, kaya hindi rin talaga kami nalilate ni Atins. Pag out naman sa school, ako naman yung nagsusundo kay Atins gamit naman yung e-bike. Kasi work na kasi yung papi niya nung time na yon. At nandito na nga kami sa school ni Atins. Ako naman yung naghahatid sa kanya hanggang gate. Hanggang gate lang kasi bawal ang parents sa loob ng room. At tinitingnan ko na lang siya dyan hanggang sa makapasok siya sa room niya. Hanggang dito na lang po ang aking mini vlog for today. Thank you guys for watching at sana suportahan niyo po ako at suportahan niyo ang mga video ko. Bye bye. Thank you. God bless.